Ito talaga ang nami-miss o hinahanap-hanap ng mga Pilipino. Yung tapang, prinsipyo at kakayanan. Si General Nicolas Torre, ano po, na ngayon ay General Manager ng Metro Manila Development Authority. Na-interview siya at ang dating niya talaga ay kitang-kita mo at maramdaman mo ang kanyang prinsipyo at katapangan. Actually, ang sabi niya, kung darating ang araw at pagkakataon na kailanganin siya ng Pangulo or utusan siya ng Pangulo mismo na tumulong sa paghahanap sa mga pugante tulad ni Atong Ang, Bato de la Rosa, sino-sino pa dyan, Bantag at kung sino-sino pa na pang may mga warrant of arrest na tinuturing ng takas sa batas, tutulong daw siya at gagawin niya yung kanyang pwedeng gawin at kakayanan. Wow, ito pakinggan niyo itong sagot niya. Pag-compare mo lang na talagang nandyan pa rin ang puso niya, makatulong sa abot ng kakayanan. When the Commander-in-Chief says we have no options but to follow. Okay? So, and it's a legal order. Tulungan mo na hanapin ang mga to. So, that's a very legal order. So, I have to follow it. Ngayon, sa ngayon naman, kahit na nasa MMDA ako, kung kinakailangan lang tulong ng MMDA, may mga technical expertise tayo dyan, may mga technical equipment tayo dyan, we can use it and we can support kung sino man ang primarily na utusan para gawin ang trabaho yan. Your former PNP chief, tumatawag pa ba ang mga kasamahan mo doon para humingi ng tulong sa iyo? Marami, actually, sa mga petty crimes, sa mga, kahit na yung mga mga backtracking ng mga sasakyan, sa dami ng ating mga controlled na cameras, basically nakukuha natin ang mga yan. So, marami tayong mga requests from line units para sa assistance regarding that matter. So tuloy-tuloy pa rin ang intelligence from the MMDA chief. Yes. Pero let's go back, no? Before you became MMDA chief, you were head of the PNP. What was your strategy para huliin si Pastor Kibuloy? Kibuloy pa rin ang issue. So, ay ibang issue na ho yan. Ano, ganun pa ba na itatanong niya? Yan naman talaga ang record. At kahit kailan, magiging record na yan panghabang panahon ng PNP, ng gobyerno, at sa personal na record din ni General Torre. Yung pagkaka-arresto nga kay Kibuloy at saka kay dating Pangulong Duterte, yung magkaibigang minsan nag-aaway pero naging magkaibigan uli, nagkaparehas ang kanilang landas, pareho silang nakulong sa magkakaibang dahilan. Yung issue crime against humanity laban kay Duterte doon sa The Hague ICC. Yan namang human trafficking issue ay kay Kibuloy, nandiyan naman po sa nakakulong siya sa Pasig dahil merong non-bailable offense. So, yun po yun ang record ni Torre. Pero balikan ko yung kanyang sinasabi na kahit siya nandito sa Metro Manila, MMDA General Manager, kung kakailanganin at uutusan siya na tumulong, makakatulong siya. At ako yun din ang aking paniniwala. Kung nandito sa Metro Manila, ang mga pugante o takas sa batas, malaki may tutulong ng MMDA. Kasi may manpower sila, may jurisdiction, kasi lahat ng establishmento sa Metro Manila ay sakop nila yan. Bahay, mga building, mga mall, hideout, at kung ano pa na posibleng pinagtataguan. Kaya at may kakayanan at may jurisdiction ang MMDA. Kasi ang trabaho ng MMDA hindi lang sa traffic, hindi lang sa garbage, peace and order. Peace and order. Siya po yung kaya nga chairman eh. Sila yung chairman ng Metro Manila Development Authority at general manager na magpapatupad ng katahimikan, kaunlaran ng bansa at kalinisan ng Metro Manila. Di ba? Sila po yung inuutusan at nagpapatupad ng mga policy ng Metro Manila Council. Ang Metro Manila Council po ay binubuo ng 17 mga mayor sa Metro Manila. Isang bayan at lahat yan city mayor. Sila po yung gumagawa ng policy, then MMDA chairman at general manager, si General Torre, ang mag-i-implement nun. Kaya yung paghuli, parte yan ng may mga kaso at may mga court order, warrant of arrest. Yan ay parte ng kampanya sa peace and order ng Metro Manila. Kaya meron pong jurisdiction yung magsasabing, anong kinalaman ni Torre niyan? Hindi na siya polis. Wala nang pakialam ang MMDA sa ganyang klase, hindi po. At ina nga sinasabi ko, meron at meron. Pero ayaw, hindi nila gagawin yan ng ganong seryoso o bibigyan nila ng focus yung paghahanap sa mga takas sa batas
kung walang approval o order sa kanya ang Office of the President. Pero ang sinasabi niya, kung sakali masalubong nila, masita sa traffic, huhulihin nila. Halimbawa ay sa paglilinis ng kung ano man lugar sa Metro Manila, biglang nalaman nila yung lugar kung saan sila naglilinis, nandun pala yung nagtatago, hideout na nagtatago na kriminal, huhulihin nila. Ayun po yun. So, dalit sabi, for your information, merong jurisdiction ang MMDA General Manager. Actually, hindi lang MMDA, lahat ng law enforcement agency, lahat ng Metro Manila Mayor, lahat ng Provincial Mayor, lahat ng government unit sa buong bansa. Pag may warrant of arrest ang isang tao, sila ay dapat tumulong sa law enforcement like PNP at NBI sa pagpapatupad ng batas. Kasi po ang mga mayor, ang siyang chairman ng Peace and Order Council ng kanilang nasasakupan sa mga bayan, city, sa buong Pilipinas, not only here, Metro Manila. Governor at mga mayor. Yun po yung kanilang responsibility. Hindi lang naman ho ang kanila business o kung ano man Yung katahimikan na yung kanilang area of responsibility na nasakop bilang mayor, city mayor, municipal mayor at governor kasama sa kanilang trabaho magpatupad ng batas kung may warrant of arrest sa magitan ng kanilang local law enforcement agency. Under po kasi ng governor at mayor ang mga local police na naka-assign sa Kapitolyo, munisipyo at city hall. Yun po yun. For your information. Hindi pwedeng ang manguhuli lang ay galing sa headquarters ng PNP, galing sa headquarters ng NBI, kanilang regional office o provincial office. Hindi po ganoon. Whole of government approach ang tawag dyan. Lahat kikilos kapag mayroong takas sa batas. Dahil ang court order, yan po ay ipinatutupad ng Executive Department. Okay? At ng local government. Ang gagamitin ng Executive Department, Law Enforcement Agency, Police at NBI. Pero ang mga local official, kailangan din tumulong. Hindi pwedeng sila yung magtatago, sila yung kukup-kup, sila yung kukonsinti. Aba, obstruction of justice yan. Pag nakita kayo, napatunayan. Yan po yan. So, again, for information lang po sa inyo. Hindi naman tayo nagmamagaling, pero kailangan pong talakayin natin yan. So, mabuhay ka, General Torre. Hanggang pala, yung pa rin ang nasa puso mo. Nagpapakita ka na ikaw ay mahal mo pa rin yung pagiging pulis. Gusto mo pa rin talagang ipatupad ang batas. Dahil ang paniniwala nga niya, hindi na kailangang utusan pag ikaw ay pulis. Pero dahil hindi na siya pulis, kailangan niya makatanggap ng utos mula sa presidente o higher authority para tumulong sa paghahanap sa mga pugante o takas sa batas. Ganon po yun. Ayan, ha? Mabuhay ka, General. At ang magandang balita ay mukhang nababawasan na naman yung traffic. Maganda at malaking improvement ang traffic sa Mega Manila.